Alright, then here we go sa ating part 5 no, ng full course natin ng eBay Dropshipping. So dito sa part 5, ipapakita ko sa inyo yung tatlong type ng pagpa-product title. Kasi dito guys, no, depende kay client kung papaano tayo magpa-product title. Meron galing sa criteria niya, meron galing sa atin, tapos meron naman galing sa AI. So i-explain ko sa inyo kung papaano mag-title ng mga products. Okay guys, so bago tayo magsimula, ang inire-recommend ko na gamitin ninyong dropshipping tools na pwede nyong ma-recommend sa mga client nyo ay itong eSync. Kasi sa eSync, beginner friendly siya. No? Pwede siya sa mga newbie, yung hindi pa marunong gumamit ng dropshipping tools. Kasi dito, maglalagay ka lang ng link, automatic na siyang maglilista. Plus, etong title building natin na ito yung pinaka-importante kung paano gumawa ng title plus etong eSync. So, good to go na kayo. At kung gusto mo naman makapanood ng mga full course, so dito sa va4ecomcourse.com. So, for only 499 guys, mapapanood nyo na lahat ng mga courses natin dito sa website. So, visit lang kayo dito sa va4ecomcourse.com. Ilalagay ko yung link sa description. Okay, so ito yung tatlong type no ng pagta-title ng product. Una, may mga client, no, marami, siguro sabihin natin sa 100%, 40% ng mga client, ang gusto nila kung ano yung mabentang title or kung ano yung nakita natin na product na halimbawa, no, nabibili siya ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. Gusto niya kung ano yung title na ginamit dun sa product na yun din yung gagamitin natin product. So, sa 40%, yung mga client, ganito yung strategy nila. Ngayon, 50% naman ay nagpapabuild sila ng sariling title. Lalo na sa mga SEO na using title. Gusto ng client na tayo yung magbi-build ng title dahil nga tayo yung mga may experience sa dropshipping, tayo yung gagawa ng sarili nating title. So, sunod naman, meron naman client ngayon, no? So, meron na tayong 10% na mga client na nagpapagamit sila ng AI, no, kagaya ng ChatGPT. Tapos yung AI, yung i-command para gumawa ng title. Okay, so umpisahan natin dito sa copy the selling title. So, halimbawa guys, no, ito yung nakita natin product. So, kung ano yung nakikita nyong title dito, halimbawa ito, no? So, hindi nyo na gagalawin yan. Kakopy nyo na lang yan at ipipaste nyo kung saan kayo maglilista ng product. So, halimbawa, sa eSync, no, nakagawa na kayo ng listing, naglagay na kayo ng link. So, i-edit nyo na lang yung title. Tapos, ikakopy nyo kung saan nyo nakuha yung product. Tapos, ipipaste nyo na lang dun sa title nyo sa eSync. So, yun yung sinasabi na ikakopy mo yung selling title. So, sunod naman natin muna yung sa AI. Dito naman sa AI, gagamit tayo ng ChatGPT. So halimbawa, ito yung nakita natin product sa Amazon. So dito sa Amazon kasi meron 120 character yung mga title dito. Pero sa eBay, sa dropshipping na ginagawa natin, meron silang 80 character lang. So ang gagawin natin, kakopy natin yung title na to. Tapos pupunta tayo sa ChatGPT. So create a 75 to 80 character for this title. Yan. Tapos ipipaste natin yung title. At tapos, kiklik natin yung enter. Tapos, ang gusto ni client, kung ano yung makikita mo rito na title na ibibigay ni ChatGPT, halimbawa, eto, no? Ito na yung kokopyahin mo, ito na yung gagawin mong title. Okay? So, yan naman yung paggamit ng AI. Okay? So, next naman natin, yung pagbibuild natin ng sarili nating title. So, ganito naman siya ginagawa. Okay, so dito guys sa eBay, kapag maglilista na tayo ng products, so, kiklik natin yung cell dito sa taas. Tapos, pupunta tayo dito sa gilid, list an item. Yan. So, dito, sa category, start your listing, kailangan ilagay natin dito kung ano yung ililista natin para si eBay ay mag-generate ng form base dun sa ililista natin. So, halimbawa, maglilista tayo ng LED garden light. So, pag ayan yung itinype natin, kinlik natin yung search. So, makikita nyo dito sa category. Garden, outdoor, lighting, yan. So, pag kinlik natin yung continue without match, tapos click natin yung new, dahil brand new yung mga ililista natin dito, continue to listing, yan, makikita natin dito, itong title. So, ibig sabihin, yung LED garden lights, makikita nyo naman dito sa kabilang side, 17 characters. So, meron lang tayo ditong 80 character. So, kasama yung space. Kaya kailangan na nasa tamang category tayo para kapag in-scroll down natin, kagaya neto, makikita nyo yung mga tanong dito. May mga sensor, lighting technology, features, number of lights. Yan. Pag kinlik natin tong show more, yan, light. So, nakabase siya doon sa inililista natin. So, kapag nag-type naman tayo doon ng t-shirt, halimbawa, ang ililista nyo, t-shirt. So, ang lalabas dito sa mga tanong niya rito, sa form niya, mga size, brand, yung mga about sa mga damit. ng mga measurement. So, yun yung mga lalabas. So, kaya kinakailangan na nandito tayo sa tamang kategory natin.
So, yan ang importansya ng category. So, ngayon, meron tayong 17 character. Isa-sample ko sa inyo yung sa Amazon. So, dito sa Amazon, ito yung sample natin ng LED lights, no? Nipify, solar lights, outdoor, waterproof, motion sensor, spotlight, 4-pack. So, makikita natin dito sa title sa Amazon. So, napakarami, no? Ginagamit nila lahat ng character. So, kung ikakopy natin to, yan, copy. Tapos, pupunta tayo dito sa spreadsheet. So, pwede tayong gumawa rito ng character count. So, ang itatype natin dito ay equal, len, tapos open parenthesis, tapos i-click natin yung dito sa column A. Column A, row 2, A2. So, pag kinlik natin yung enter, magiging 0 siya. So, pag nag-type tayo dito, ay binibilang niya, no? Halimbawa, LED, motion sensor. So, pag kinlik natin yan sa labas, so, nakalagay dito. 17 characters. So, kapag pinaste naman natin dito yung kinapi natin sa Amazon, ay halimbawa, so ipinaste ko rito yung kinapi natin. So, 192 character. Itong title ng nasa Amazon. So, ang kailangan lang natin 80. So, papaano natin gagawin yon? So, dito sa eBay, kapag maglalagay tayo ng title, kailangan uunahin natin dito quantity, tapos kung ano yung ibebenta natin. So, halimbawa, no? Mag-open ako ng notepad. Yan. So, gagawa ako ng title base dito sa title sa Amazon. So, ito kapag hindi tayo nagka-copy-paste ng title. Kapag ang gusto ni client, tayo yung gagawa ng title. So, ilalagay ko rito 4 pieces or 4-pack. So, lakihan natin. Tapos, kung ako yung magsa-search no, nung products, halimbawa, bibili ako sa Shopee, ang isi-search ko, halimbawa, 4 pieces, motion sensor, kasi may nakalagay rito na motion sensor, tapos LED, ayan, makikita ko rito yung LED, solar-powered spotlight. So, ilalagay natin yung mga keywords na yan. So, halimbawa, 4-pack, motion, sensor, LED, pwede natin unahin yung spotlight. Spotlight, tapos, ilalagay ko rito yung solar-powered light. So, meron tayong keywords na LED, lights, spotlights, meron tayong keywords na solar-powered, motion sensor. So, ano yung nawawala? Makikita nyo rito yung outdoor, itong outdoor, at saka itong garden. So, outdoor at garden, meron siyang keywords dito. So, ilalagay natin dito sa notepad yung LED, garden, outdoor, yan, spotlight, solar-powered lights. So, iba yung keywords ng spotlights sa lights. Magkaiba sila, no? So, kailangan ilagay din natin yung keywords ng lights para kapag nag-search yung buyer ng motion sensor LED lights, meron tayong mga keywords niyan. So, ma-recommend yung product natin. So, ngayon, tatry natin kung ilang character na to, no? Control A, Control C para ma-copy or right-click copy. Tapos, i-check ko siya sa spreadsheet kung ilan yung character niya, no? So, triple click yung ginawa ko, ipipaste ko dito. So, meron na tayong 73 character. So, kailangan pa natin 7 na lang yung natitira. So, ngayon, check natin kung ano yung pwede pa natin maidagdag. So, bubuksan natin yung Amazon. Yan, dito tayo sa dulo. So, ano pa yung pwede kong i-add? Pwede kong i-add yung kulay ng ilaw. Halimbawa, meron ditong cool light. Yan, cool white. So, pwede kong i-type dito yung cool white. Cool white. Ngayon, i-check natin kung ilang character siya. So, copy. Tapos, ipipaste ko siya dito. So, naging 84 siya, guys, no? 84 na yung character na to. Yan. So, kailangan 80 lang. So, dito kasi sa pagta-title, at least 75 to 80. No? Within 75 to 80. Kailangan ganun yung mga title natin. Hindi bababa ng 75. No? Depende kasi sa client dyan. May mga client na kailangan gamitin natin lahat ng character kasi importante yung title sa mga products natin. So, ganito naman yung gagawin natin. So, dito dahil nga sobra tayo ng 4, pwede tayong magbawas dito, guys, no? Halimbawa, ito yung isang diskarte. Yung pieces, iibahin ko, gagawin ko siyang 4 pieces. So, itatry natin, no? Pwede natin lagyan ng space. Halimbawa, meron pang isang natirang character. Pwede ko siyang lagyan ng space. So, try natin kapag meron siyang space. Copy, babalik ako dito sa spreadsheet, i-check ko kung ilan siya. So, 81. So, isa na lang. Ano pa yung gagawin natin? Isa na lang yung pwede natin maidagdag. So, dito, ang gagawin ko, tatanggalin ko na lang tong space. Yan. So, pag kinapi ko ulit yan, punta ako ng spreadsheet, yan, meron na akong 80 character. So, sumakto na siya. So, ang mangyayari nito, guys, no, mag-a-adjust tayo sa ibang mga word na nasa title natin. So, ito pa yung isang sample natin, no. Yung 4 pieces, pwede natin gawin 4 pieces na abbreviation. Pwede natin tanggalin yung dot. Pwede natin alisin yung space. Pwede natin lagay yung 4 times. Tapos, kung mapapansin nyo dito, guys,
garden patio LED lights, motion sensor, solar powered outdoor, waterproof, white. So dahil dito guys, na pwede natin ilagay kung ilan piraso siya sa picture. So mag-e-edit tayo ng picture. So tuturuan ko din kayo ng mga basic niyan, no? So halimbawa mag-check tayo dito. Meron tayong makikita dito na nakalagay na kung ilang piraso siya sa picture pa lang. Okay guys, so kagaya nito, no? Mapapansin niyo rito sa picture niya, nakalagay na rito yung 8-pack. Yan, nakalagay na siya rito 8-pack. So kaya hindi na siya nilalagay sa title. Kung sakaling kailanganin pa natin ng mga words, so pwede na natin ilagay yung quantity dito mismo sa pinaka-picture. So bakit kailangan natin gawin yan? So, minsan kasi dito guys, no, kapag nagta-title tayo, minsan may kinakailangan tayong mga keywords na kailangan ilagay. Halimbawa, pwede natin alisin yung outdoor. Halimbawa, yung LED lights na ililista natin with remote. So, pwede natin alisin yung mga hindi na kailangan, mga featured, kagaya ng outdoor. Tapos, ilalagay natin yung with remote. So, pwede natin alisin yung ibang mga features para maisingit natin yung mga importanteng keywords. Dahil ginagamit lang yung mga features kapag basic yung products na ililista natin. So, dito naman, no, sa with remote na sinasabi, pwede natin gamitin yung with or yung abbreviation yun na with para makakuha pa tayo ng dalawang character. So, magagamit nyo to guys kapag nakakuha kayo ng client na kailangan gamitin lahat ng mga keywords or mga character sa eBay. So, ito yung mga sample ng mga features, no? Kapag sobrang basic ng ililista natin, pwede natin i-type yung mga features niya. Kagaya nito. Waterproof, durable, heavy duty, breathable, sturdy, scratch resistant. So, yan yung mga pwede natin mailagay. So, bibigyan ko kayo ng sample mamaya. Kapag kinulang naman tayo or sobrang igsi naman ng title natin, pwede naman natin gamitin yung mga diskarte na to. 4-pack or 4 pieces, pwede natin siyang gamitin pack of 4. So, pwede natin habaan yung title natin. Lalagyan natin siya ng and at saka with. Pwede natin siyang buuhin. So, ito guys yung sinearch natin na products. Halimbawa, ito yung eBay link. So, o-open natin yung eBay link. O-open natin yung supplier link. Okay, dito sa eBay, so, tingnan natin, no, yung title niya, kung ilang character. Kakopy ko to, punta ako sa Google Sheet. So, i-check ko kung ilang character to. Dito guys, no, 61 lang yung character. So, kailangan natin siyang madagdagan. So, ito, just in case lang na yung client natin ay gusto niya, ay gagamitin natin yung mga character sa title. So, dito naman sa supplier, so, hahanap tayo dito ng pwede natin maidagdag. So, kukuha ako ng notepad. So, ipipaste ko dito yung title nung competitor na pinagkopyahan natin ng title. So, ano pa ba yung pwede kong maidagdag dito? So, meron siyang may adjustable rolling garment rack, metal, chrome, white. So, hahanap tayo dito ng features na pwede natin maidagdag kasi 61 lang yung character natin. So, dito, no, may nakita ako ditong space saving. So, pwede natin idagdag yung space saving. Tapos, pwede pa tayong mag-scroll down. So, check natin dito sa description niya yung mga pwede nating idagdag. So, may nakikita kayo dito guys, no? Ayan, no? Durable. So, pwede natin idagdag yung durable. So, itatry natin. Pupunta ako sa notepad. Ilalagay ko dito sa metal or garment rack metal chrome. Durable. Tapos, pwede ko rin idagdag yung kanina yung nakita natin. Itong space saving. So, pwede kong i-add yan. Space saving. Kakopy natin yung title. Check ko muna dito sa spreadsheet kung ilan siya. So, 81, no? 81 na yung character na nailagay natin. So, kailangan na lang natin mag-adjust ng isang character. So, paano natin gagawin yan? So, para sa akin, ang tatanggalin ko rito guys, yung durable. Yan. So, tatry ko ulit i-copy. So, kailangan lang naman natin ng 75 to 80 character. Okay, so 73. So, maghahanap na lang tayo ng ibang pwede natin ipalit para makompleto natin yung title. So, sa durable, white. So, maghahanap tayo dito ng pwede nating ipalit na maigsi lang, no? Or pwede natin, kagaya nito, no? Meron siyang color dito guys, no? May nakalagay dito, ang color niya ay silver white, pero ang nakalagay lang sa atin ay white. So, pwede natin ilagay dito yung silver white. Yan. So, mapapansin niyo, oh, naging 80 character na siya. So, ganun lang guys, na pwede natin paglaruan yung title. Kasi kapag maigsi yung title natin, so, kailangan natin siyang paglaruan. Kailangan natin mag-alis, kailangan natin magdagdag para ma-fit natin yung kailangan. Kagaya nung silver white ang kulay niya, space saving, pwede natin alisin yung space saving. Kung meron tayong mas importanteng keywords na ilalagay, kagaya nito, yung rolling garment track na to, so ito lang yung pinaka-product natin. Hindi kagaya nung sa LED lights, meron siyang remote, meron siyang motion sensor, so meron siyang mga waterproof. So dito, parang napaka-plain nung product natin. Kaya pwede natin ilagay yung ibang mga features niya.
Kagaya nito, kapag kulang pa siya, pwede natin i-add dito yung durable. So tayo yung gagawa ng title na kulang yung character, kailangan natin mag-add ng mga features. So maghahanap lang naman tayo dito sa pinagkukuhanan natin na supplier kung ano yung mga features na makikita natin. So kailangan natin magdagdag, kailangan natin magbawas. Halimbawa, no, ito sample na lang to ha. Halimbawa, meron siyang bilang dito. Halimbawa, 4 pack siya. 4 pieces. So dahil nga sobra siya, so aalisin natin yung space saving. Yan. So kinukulang tayo ng ilalagay sa title. Pwede natin tong ibahin yung 4 pack. Pwede natin tong ilagay na pack of 4 para mapahaba natin yung character. Para mag-fit siya dun sa requirements ni client. So kapag kulang naman tayo ng character, pwede naman natin tong paigsiin. So 4 pieces. Imbis na pack of 4 pieces. Yung with, gagawin natin abbreviation. At saka sa pagta-title guys, kung mapapansin nyo, kailangan laging capital letter yung unahan ng every word na ilalagay natin. So, huwag niyong kakalimutan to. No? So, yan. Paglalaroan lang natin yung mga title. Pwede tayong mag-add, pwede tayong magdagdag, pwede tayong magbawas. Ang importante ay mailagay natin yung mga keywords na posibleng i-search nung buyer. Tapos yung iba, yung the rest, yung mga features na yung mga ilalagay nyo. So, sana na-gets nyo guys, no, yung ibig ko sabihin. Okay guys, no, para sa recommended dropshipping tools, so dito tayo sa eSync. So ilalagay ko yung link sa description ng eSync na pwede niyong recommend sa mga client nyo. Dahil yung eSync guys, beginners friendly, no, kahit sino sa inyo kayang-kayang gamitin to. Kaya kung may recommend kayong dropshipping tools, eSync ang mai-recommend ko sa inyo. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Kung interesado kayo makapanood ng mga courses, so visit lang kayo sa ba4ecomcourse.com. So for only 499 guys, no, mapapanood nyo na lahat ng mga courses natin sa website. So proceed tayo sa next part natin.